Hello Bulls fans! Quick reaction lang do sa mga nakaraang pangyayari sa loob ng Bulls team at sa loob ng liga. Let's go! Quick reaction lang, no? We've got our guy. Nakuha ng Bulls si Caleb Wilson. Ito na yung paano para magsaya para sa mga Bulls fan dahil yun nga, nakuha na natin si Caleb Wilson para ma-partner kay Matas Buzelis. Ngayon, meron na tayong dalawang player na pwede maging switchable sa positions nila. Pwede yung isa, pwede mag small forward at yung isa mag power forward at pwede din nilang bantayan kahit yung mga guard positions. At hindi lang doon natapos si Bryson Graham. Nagdagdag pa siya ng Daylin Swain, isa na namang reliable na scorer sa college at versatile defender. So makikita mo kung paano minumold ni Bryson Graham yung Bulls. Hindi na one-dimensional yung team kundi multifaceted na yung team dahil sa flexibility at switchability ng mga players. Tapos maraming nga nagtaka doon sa move ni Bryson Graham ng second round kasi wala siyang kinuha na player sa second round. Para sa akin, wise move naman to kasi kung wala ka namang gustong player na kunin sa second round, wag mo na ipilit, di ba? Nung tinignan ko yung ginawang strategiya ni Bryson Graham, wala nung nahugot si Baba Miller ng Clippers, parang doon na siya nag-decide na i-trade na lang yung number 30 kasi parang wala nang player na maganda para sa Bulls. Kaya nga kaysa ipilit na kumuha ng player na magkakaroon pa ng guaranteed na or semi-guaranteed na kontrata, di-trade mo na lang yung 38 pick para magkaroon ka ng flexibility na kumuha ng mga player na gusto mo talaga. At yun na nga yung ginawa ng Bulls, no? Kinuha nila si Jalen Sellers, isa sa pinaka magaling na shooter sa undrafted class. Pinapirma nila to ng two-way contract. Tapos si Toby Awaka, isa na namang bruiser na center. Donovan Atwell para sa Summer League. Caleb Grill, isa na namang two-way contract na nagbibigay ng additional shooting para sa Bulls. Si Houston Mallet na idinagdag din via two-way roster, nagdadagdag uli ng sharp shooting. Kung sinasabi nga nila yung Bulls nga daw ay walang shooting, yung mga kinuha ni Bryson Graham after ng draft, yun, dinagdagan niya yung mga shooters natin. So, mas nagiging cohesive at mas nakakatakot yung Bulls kasi ang dami na nilang multifaceted na player at versatile na pwedeng magbantay sa iba't ibang posisyon. Yun nga yung advantage ng Bulls kasi switchable yung mga players na pinagkukuha nila. Ito siguro yung time na makikita natin na nakikita mo na kung anong direksyon ng tinatahak ng Bulls, na mas pinipili nila yung flexibility at switchability tsaka versatility ng mga players. Yun ang pinagtutuunan ng pansin ni Bryson Graham. On the other hand nga pala, magko-comment din ako doon sa mga naging trades nakaraan. Tulad ng kay Giannis nga. Si Giannis ngayon ay nasa Miami Heat na. Pero bago matuwa yung mga Heat fans, mahirap yung sitwasyon ngayon ng Heat dahil dalawang player na yung nagkaklag ng lane, kay Antetokounmpo nga at saka kay Bam Adebayo. Trinade kasi nila yung mga player nila na magaling mag-shoot. So, problema ngayon ng Miami Heat ang flexibility dahil konti lang yung cap space nila. At yun nga, dalawa pa yung player na nagkaklag sa lanes para sa kanila. Isa pa sa mga nangyaring trade ay yung kay LaMelo Ball na napunta na sa Minnesota Timberwolves. Para sa akin, hindi ganun kaganda rin yung trade na yun kasi ang nangyari, gumanda nga yung opensa ng Wolves pero binawasan nila yung depensa nila dahil trinade nila centerpiece
ay si Naz Reid tumulong ng malaki sa kanila sa pagbabantay kay Nikola Jokic. Tipin mo lang bilang isang fan ng Wolves na madalas magtapat ang Wolves at Denver Nuggets. Pero ngayon, mukhang mahihirapan sila dahil nga binawasan nila yung tao nila sa depensa. Napakalaking kawalan pa sa kanila si Naz Reid. Pero di rin naman matatawanan sila Melo, pero yun nga, pros and cons eh. Gumanda yung opensa mo pero sumama yung depensa. So, tingin ko, ang kailangan nilang iwasan kung darating yung playoffs next year ay ang Denver Nuggets. Sa ngayon, naantabayan pa natin kung matitrade pa nga si Jaylen Brown, Ja Morant at Kawhi Leonard na mainit-init na issue ng mga trade rumors sa labas at loob ng liga. So, yun lang. See you next time, Bulls fans. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay. Sana mag-subscribe kayo para sa mga darating pang mga updates. Let's go!